for delicious, convenient, and versatile meals? Sure to make them say, for easy cooking, it's Olay you need. Ay, nako, Pangga! Ikaw ba ay manananghalian na? Ay, for sure ngayon naghahanda ka na ng paninghalian mo. Alam mo, masarap ngayon sa mga panahon na ito, lalo na medyo malamig yung panahon, magsabaw ka. Alam mo yung yung kakain ka hindi tuyot na tuyot yung pagkain mo, may soup ka. Nako, meron akong i-offer sa iyo ang product ng Clara Olay, yung kanilang crab paste na pwede mong gawing crab soup. Ay napakabongga niyan, Pangga. Ipakuluan mo lang ito sa mainit na tubig, ay for sure matutuwa ang mga anak mo kasi masarap yung lasa. 'Di ba kasi alam mo, hindi lahat ng niluluto natin, mga Pangga, 'di ba, ay magugustuhan ng ating mga anak. Minsan hindi nagugustuhan ng mga bata, kaya ang ending pinapamigay mo na lang sa kapitbahay. Pero eto, Pangga, ha, kids friendly yung lasa ng mga produkto ng Clara Olay. Kaya naman, for easy cooking, it's Olay you need. It's Clara Olay. Ayan, mabibili ito sa leading supermarket at sari-sari store nationwide. Very convenient, versatile at very affordable ito gamitin. Very versatile. Very versatile ang mga produkto ng Clara Olay. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga pasta sauces nila pwede mo na rin gamitin sa iba pang lutuin. Kagaya ng 4 cheese nila na sauce. Hindi lang ito pwedeng gamitin sa hindi mo lang siya gagamitin sa spaghetti, pwede mo rin gamitin sa kaldereta, 'di ba? Kaya again, for easy cooking, it's Olay you need. It's Clara Olay. Bakit natulala ang tao na ito? Kasi nagugutom na. Again, Pangga, for easy cooking, it's Olay you need. It's Clara Olay. Yes, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Alam mo, natulala talaga ako doon. Promise, tinitignan ko kasi yung nagfa-flash na commercial natin. 'Di ba? Commercial ng Clara Olay sa ating online, sa ating live. 'Di ba? And natulala ako sa mga lutuing pwedeng gawin with Clara Olay products. Talaga namang sobrang hindi ko ba maintindihan bakit ngayon lang ito nauso, itong mga produkto ng Clara Olay, o bakit ngayon lang sila gumawa ng mga ganito. Kasi matipid dito gamitin eh. 'Di ba? Hindi mo na kailangang bumili ng mga iba't iba pang spices kasi all-in-one na siya. Sabi nga natin kanina, versatile, 'di ba? Pero ito, Pangga, ha, medyo nalungkot ako kanina sa naging nalungkot na medyo masaya din. Ayan, I'll be honest with you, Pangga. Medyo nalungkot ako doon sa nalaman nating sagot ng Pangulo tungkol doon sa clemency na hinihingi ng kampo ni Mary Jane Veloso. 'Di ba? Ito yung nabilanggo ng 15 years, 'di ba? At pinatawan ng hindi lang habang buhay pagkakabilanggo, Pangga. Talagang bitay ang ipinataw ng pamahalaan ng Indonesia dahil nga sa naging drug trafficking na kaso niya doon. Sabi ni Kasmoto, dati ako sa delivery team ng Sisu. Talaga? So for sure natitikman mo itong mga produkto ng Clara Olay. Pero yun na nga, balik tayo dito sa sa sagot ng Pangulo. Sabi niya malayo pa tayo doon. At ipinapaubaya na lang daw niya sa saligang batas ang pagdidesisyon sa kung ano man ang kahihinatnan ng kaso ni Mary Jane Veloso. Kasi nga naman, hindi nga naman niya yata hawak. Diba? Pero may kapangyarihan siya, diba? May kapangyarihan pa rin naman siya na pawalang sala itong si Mary Jane Veloso. Kasi for sure, 'di ba? Bilang pagrespeto na din sa ibinigay nga na pagkakataon ng pamahalaan ng Indonesia, hindi na nila binitay itong si Mary Jane Veloso, bagkus ay ipiniit na lamang nila. 'Di ba? Nakaano pa rin naman
Nakapiit pa rin naman si Mary Jane Veloso pero ligtas na siya doon sa bita. Yun ang importante, 'di ba? Walang buhay na mawawala. Yun ang importante doon. Pero alam mo Pangga, ang maganda diyan, ang pinakamaganda diyan ay sumagot ang Pangulo na malayo pa tayo doon. Kasi nga may proseso 'yan, 'di ba? Trust the process, sabi nga ni Diwata. Matapos i-foot scrub ang kanyang mukha. Hindi, charing lang. Ay nako, kanina kasi alam mo mga nababasa ko talaga dito sa sa social media. Buti lang game na game yung taong magpabiro sa kanyang sarili. 'Di ba? Kasi may mga lumalabas na may lumalabas na video itong si Diwata na siya, na fini-facial yata siya. 'Di ba? Facial massage with with cream, ganon. Tapos sabi ng mga tao, foot scrub daw. Kakaganyan nyo kay Diwata. Sisikat lalo si Diwata. Bahala kayo dyan. Kantang-kanta nga si Diwata na, Diwata, kung ako'y tawagin ang mga vendor. Ang mga basher nang gigigil sa akin. Sabi nga ni Diwata, diba? Ay, pero ito Pangga ha, medyo nakakagigil itong mga chismis na ito na hindi naman natin alam kung totoo. Kasi nga, may resibo nga naman, may video kasi. Diba? Pero kasi hindi natin alam, baka pagod lang naman yung dalawa. Pero Catherine Bernardo, dinedma si Kim Chiu. Gaano ito katotoo? Usap-usapan ngayon sa social media kung totoo bang may naganap na hindi pagpapansinan sa pagitan ng kapamilya actress na sina Kim Chiu at Catherine Bernardo. Sa isang video nga na kumakalat ngayon kung saan tila dinedma ng Hello Love Again lead star at It's Showtime host. Ang It's Showtime host na si Kim Chiu. Tampok rin ang issue sa pagitan ni Catherine at Kim sa latest episode. Hala, grabe, pinag-uusapan na nila Mama Loy at saka ni Papa O. Diba? Kasi kung matatandaan natin Pangga, may mga kumakalat na nagsisirculate over the internet, diba? Na video na di umano'y dinedma nitong si Catherine Bernardo, itong si Kim Chiu. Pero Pangga, ano kaya magiging nila? Ano naging issue nila? Ipinakita rin dito sa naturang video ang dedmahan ng dalawa. 'Di ba? Sa kanyang vlog. Oh my gosh. Sa vlog ni Papa O, ipinakita nila. Alam mo itong si Papa O talaga palalabas-labas ng mga ng mga resibo. 'Di ba? Kaya tuloy kaya tuloy binabansag ang ng mga hiwalayan eh. Kasi may resibo eh, 'di ba? Alam mo importante 'yan sa aming mga nasa industriya ng entertainment, lalo na sa pagbabalita ng mga ng mga artista, na dapat meron kang patunay, hindi yung puro haka-haka lamang, 'di ba? Mahirap kasi dahil nga syempre, alam mo naman, actress ang trabaho mo kapag ganito na pinag-uusapan mo yung mga celebrity. Tapos baka sampahan ka pa ng libelo, 'di ba? Ayaw nating sumumpa, magpapasko, 'di ba? Pero yun nga, ayon dun sa video na ipinakita nga at ako nakita ko na yan sa nakita ko na yan sa TikTok. Sa TikTok nagkalat yung video na yan. Pero ako kasi dinedma ko lang yon. Pero na-realize ko na, ay oo nga bakit sila nagdedmahan? Iniintriga ngayon sina Kim Chiu at Catherine Bernardo na may hidwaan nga daw ang dalawang ito. Ayun na nga, 'di ba? Ayun na nga. Meron nga yatang hidwa ang naganap. Kasi nga, bakit hindi nagpansinan? 'Di ba? Bakit? Pero ang nakakapagtaka dito kasi, eto napagdugtong-dugtong lang kasi natin dahil dun sa video, dun sa video na na nakita natin, bineso ni Catherine si Piolo, tapos sumunod si Paula Avellino, tapos si Kim Chiu hindi. Ano naging issue nila? Parang wala naman napapabalita, 'di ba? Wala naman napapabalitang hidwaan tong dalawa. Isipin natin, nanligaw ba si Sian Lim kay Catherine? Hindi naman. Nanligaw ba si Daniel kay Kim Chiu? Hindi rin. Anong issue?
Pero alam mo, parang deadman naman yung dalawa kasi kahit kumalat na itong mga balita na ito, parang wala naman silang pagpansin sa issue. Kasi di ba kung matatandaan natin, nung nag-sign off naman itong si Catherine at saka si Alden sa kanilang mga karakter, wala din naman itong nabanggit, di ba? Wala din naman itong mga cryptic post. Alam niyo naman itong mga celeb na to, di ba? Mahilig itong mga mag-cryptic post, magpo-post sa kanilang mga IG kung meron silang mga kaalitan. Parang wala naman. Di ba? Sabi dito sa sabi ni, ano ba yan Mario? Hindi yan ang pinag-uusapan natin. 'Di ba? Dugtungan ng di umano at saka charot para lusot. 'Di ba? Sabi ni Mario Palmera, Tita Cors parang virgin na virgin ang postura. Huwag kang papakasiguro Mario. Hindi ganun yun. Bihirang mangyari yan. Sabi ni Jeff Tadso, baka kasi hindi nagkasundo yung dalawa kung saan nila gusto kumain. Yung isa, oo. Alam mo pwede. Kasi 'di ba wala naman tayong issue tungkol sa wala naman tayong naaamoy na issue tungkol sa dalawang 'yun. So kung ano man ang dahilan ng kanilang hidwaan at dahilan kung bakit sila nagdedmahan, hindi rin natin alam. Pero ito nga si Jeff Tad, sabi niya baka yung mga ini-endorso nila. Kasi yung isa, gusto ng pansit. Gusto ng Chinese style. Yung isa naman gusto ng ng finger licking kicking good. 'Di ba? Baka ngayon ang dahilan. Pero alam mo Pangga, hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga kagaya kong Marites kung bakit nga nag-away itong dalawa. Kung may away man ha, kung bakit nga may deadmahan itong dalawa. Diba? Ayaw naman nating mag-conclude. Ayaw magbanggit ng brand, baka magbayad. Oo naman, buti sana kung ikaw ang magbabayad, Jeff. Mario Palmera. Kung marami kang anda, halika ikaw to magbanggit dito. Halika na! 'Di ba? Pero yun na nga, ikaw Pangga, ano sa tingin mo ang dahilan bakit sila nagkaroon ng pag-aaway? May proyekto nga kaya itong si Kim Chiu na inoffer kay Catherine or tungkol nga ito kaya sa trabaho o tungkol pa rin ito sa nakaraan nilang mga relasyon? Dadagdagan ko ang iyong pag-overthink Pangga. Bakit kaya hindi bineso nitong si Kim Chiu itong si Catherine Bernardo? O baliktarin natin, bakit hindi bineso ni Catherine Bernardo si Kim Chiu? Bakit si Piolo lang at Paulo? Dahil kaya ito sa kanilang mga ini-endorso mga produkto? O dahil sa sipilyong hindi nagamit sa araw na ito? Hindi naman. Alam mo ako Pangga, very particular ako sa smell. Syempre wala naman tayong maisip na dahilan kung bakit sila nag-away. O bakit sila nagdedmahan. 'Di ba? Pero hindi naman sila super friends, 'di ba? Super friends ba sila? Alam ko si Bella, si Darren, si Kim Chiu. Sino daw mas payat sa kanila? Ay, Day, mananalo pa rin si Kim Chiu. Si Kim Chiu sobrang nipis, bakla. Parang, sabi ko, ano ba yun? Tatangayin nyo ng hangin, B. Ito hindi panlalait ito dahil maganda yung pagpayat niya at bagay kay Kim Chiu. Pero B, hindi ko kaya magpapayat ng ganun. Ako mismo nagsasabi sa inyo nun. Hindi ko kaya yun. Yung pagpapapayat na pwede ka na magtago sa Oslo paper. Yung ganun ka kanipis, tapos fresh ka pa din. No. Ang gusto kong malaman ay kung paano pumayat ng ganun nang hindi nagmumukhang adik. Kasi 'di ba may mga nangangayayat, may mga pumapayat, nagpapapayat, ganyan, kinukulang ng nutrients yung kanilang mga kinakain. Minsan nagmamanifest 'yon sa skin. Pero kay Kim Chiu payat siya pero glowing, ang ganda. Same with Catherine Bernardo. Anong ginagawa niyo? Bakit ang glowing ninyo?
'Diba? I mean, para kayong mga bumbilya. Talagang umiilaw yung ganda kahit payat. Kailan po ang last episode ng Baklita Tita Cora? Sabi ni Mario Palmera, wala kang pakialam. Nagbabalita pa lang ako, tapos tatanungin mo na kung kailan ang huli. Saka mo na tanungin kapag ako'y sawang-sawa na din. Baklang to. Ay, pero Pangga ha, kung sakasakali man na merong ngang alitan at tampuhan o anuman sa pagitan nitong si Catherine Bernardo at saka ni Kim Cho, sana maayos. Kasi hindi naman na sila mga bata, di ba? Buti kung ano lang yung mga yan, di ba? Argus, mga ganon. Maayos pa, away bata. Pero kasi ito mga adult na kayo di ba? May mga kanya-kanya na kayong mga do wala pa kayong kanya-kanyang buhay, pero may mga kanya-kanya na kayong mga pinagmamalaking corona pagdating sa aktingan. So hindi siguro maganda na nakikita ng mga taong umahanga sa inyo, lalo na mga kabataan, na may mga ganyang kayong attitude sa harap at sa likod ng camera. Do hindi ko naman sinasabi, mga Pangga, na pikein ninyo ang inyong nararamdaman, pero mas maganda na bati-bati pa rin tayo. Ikaw ba, Pangga? Nakipagbati ka na ba? O, dun sa dalawang dyan, sa dalawang magkaaway dyan, di ba? Magbabati na yan. Magbabati na yan, Magbabati na ba kayo, Pangga? Ikaw, Pangga, na ngayon nakikinig kay Tita Cora sa kanilang mga tahanan, makikipagbati ka na ba? Magbabati na ba kayo ng iyong kaaway? Kasi, Pangga, maganda na magdiriwang tayo at tatapusin natin ng 2024 or ang 2024 ng walang kaalitan. Sabi ni Jeff, buti pa si Argos at Kulot, walang issue. Oo naman! Paano yun? Kapag nagkaroon ng issue, yung mga bata pa, di ba? Yun ang importante. Anyway, Pangga, ang bilis ng oras. Mag-iisang oras na naman tayo. Ay, salamat ha, Pangga ha. Ang sweet mo naman, sinamahan mo ko ng isang oras. Kahit ng tsikahan natin parang hindi aspaltadong kalsada. Alam mo yung lubak-lubak? Ang gulo na. Diba? Ano ba to si Robicel naman? Robicel Delgado? Para ka namang para ka naman puro kabiro. Magpapasko na. Magbati naman kayo, oy, sabi. Ay, ikaw, Pangga. Makikipagbati ka na ba? Kagaya ng sigaw ko kanina, magbabati na yan. Magbabati na kayong dalawa. Tama na ang away. Magbati na. Parang hindi tama. Pero tama yon, magbati, 'di ba? Lalo na malamig ang Pasko ngayon. Kung meron kayong hindi pagkakaunawan ng iyong misis, mister, kaibigan, 'di ba? Makipagbati ka na. Magbati na kayo. Maraming salamat, Pangga. Ayan, kasi ito yung second to the last day natin bago tayo tuluyang magbakasyon, 'di ba? Sa Baklita sa taong 2024. Biriin mo, nakailang episode tayo ngayong taon na ito na tayo ang nagkakahuntahan tuwing alas 11 ng umaga. O, mag-ingat-ingat tayo ha. Again, kapag galing ng Christmas party, pag napainom ng konti, magtira ng pang-uwi. Alam mo yung magtira ng pang-uwi? Yung hindi aabusuhin yung kalasingan. Yung alak inilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. Dahil mas priority natin ang kaligtasan mo. Ang safe kang makakauwi sa iyong pamilya. Adrian Lazaro, Liberty Alano. Ayan. Sabi ni Jasmine, magpapabati ako ng itlog mas better. Ano yung ang itlog ng manok? Pangga, ito pa rin ang istasyong same pero... Iba! Talaga ba? Oo naman, ibang-iba tayo. Alam mo kung bakit?
Kasi tayo pa rin ang number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo! Energy! Uy, Pasko na!